Welcome back sa aking tutorial video. So, sa last po natin na video, na-tackle na po natin yung middleware. So, at saka nakalagay na po tayo ng role-based access na kung saan pag naglagay yung user, pag ang role niya ay user, dadirect po siya sa user na dashboard. So, in this next video po, gagawin naman natin po yung dynamic user. Dapat dynamic yung paglagay natin ng user role, no? So, in order to make that, in order na magawa natin yan, kailangan po natin mag-create ng view. So, punta po tayo ulit sa ating VS Code. So, kung tingnan natin yung ating pupunta na siya sa user, yung kanyang URL, pero yung dashboard ay same pa rin, no? Yung dashboard ay same pa rin. So, para makagawa tayo, gagawa po tayo ng another view using yung Livewire. So, dahil kanina na-install na po natin yung Livewire, pag-install mo ng Jetstream at saka yung choose mo na nilagay doon ay Livewire, gaya ng ginawa ko kanina. So, automatically yung Livewire ay naka-install na. So, pair na po sila, no? Isa na po sila ng Jetstream. So, para gumawa ng component ng Livewire, ito po yung code. Open po natin yung ating terminal sa VS Code. Clear na po natin. Lagay po natin yung PHP artisan make. So, always remember, pag may gagawin tayo, always start with make, no? Then, semicolon. No, colon pala. Then, Livewire. Kasi Livewire component yung gawin natin. Then, yung pangalan ng Livewire. Sample po, user dashboard. Ayan. Gagawa na po tayo ng user dashboard. Gagawa naman ako ng admin. So, admin. Para dalawa. Admin at saka user. So, ayan. PHP artisan make Livewire admin dashboard. So, ayan, nakagawa na ako ng dalawa. So, saan po yan makikita? Dito po yan sa app, then Livewire. Yung dito sa app Livewire, ito po yung kanyang controller, no? Ito po lahat yung controller. So, kung may idea na po kayo sa controller, sa MVC, Model View Controller, yung controller po, yun po yung mga logic nating program. Doon po na nakalagay yung mga logic ng program natin. So, example, pag click mo ng button, anong mangyayari? So, dyan po yung mga logic ng ating program. Then, yung kanyang view or yung kanyang user interface or view, yung makikita ng user, no, yung naka-HTML file, dito po yan sa resources, views, then Livewire. Ito po yung kanyang views. So, tingnan natin yung user. So, sa user, lagyan na po natin dito ng welcome users. Okay. User dashboard. Okay na. So, dapat pag lagyan natin, pag user yung rule, gaya nito, dapat welcome to user yung nakalagay dito. So, now, paano po natin yan gawin? So, para magawa po yan, yung ating gagawin ay
magawa po tayo ng layouts. So, sundin nyo lang po yung aking gagawin. PHP terminal, clear na ba natin? Then, PHP Artisan Livewire layouts. So, ito po ay para maging full component yung inyong Laravel project na nakalagay. So, yung mga routes nyo, doon na nakalagay yung component ng inyong Livewire sa routes. So, without further ado, para maintindihan nyo, click na po natin yung enter. So, nakakreate na po tayo. Remember, yung component file nyo, para dito sa resources, views, makikita natin meron po tayong layouts. Si layouts po, yung purpose po ng layouts is ito yung inyong root HTML file. So, makikita nyo dito po yung yung HTML na doctype HTML at saka naka-close po siya sa HTML din na tag. Ito po yung root file nyo. Sa Laravel po, isang beses lang po natin nilalagay yung root file. So, after that, dito na po mapunta yung lahat ng mga pages ng ating Laravel. So, yung pages, nag-start na po siya sa dev or section. So, hindi po siya nag-start sa HTML file. Para makita natin, tingnan natin yung ginawa nating Livewire. Pag-click natin ito, ay naka-dev lang po siya. Wala siyang HTML. Kasi, yung HTML natin is once a time na po natin siya ilagay. Ito po. At yung Laravel po ay gumagamit ng slot. So, dapat po before natin tingnan tong video na to, dapat familiar na po tayo sa MVC na framework, yung Model View Controller. Dahil po, para maging effective, dahil po yung Laravel po ay gumagamit po ng Model View Controller na framework, no? So, without further ado, copy lang po natin ito lahat. Cut lang po natin. Then punta tayo sa component dahil gumawa po tayo ng ating sariling layouts. Dito sa component, dito po natin ilagay. Paste lang po natin. Then doon sa ating layout, delete na po natin ito yung app. Delete na po natin. Wala pong masama. Then, in order to make this function, punta po tayo sa app. Then view. Then app. Dito sa layouts, dahil nasa inside component na po yung ating file, lagyan na po natin components dot. So, pag tinignan natin yung ating, so ayan, ganun pa rin, di ba? In order to use yung ating blade file or yung ating page or ating Livewire na blade or na view na ginawa itong user dashboard, use natin po yan sa ating routes. Makikita naman natin dito yung routes, web, tsaka dito. So, instead of return view dashboard, gagawa po tayo nating sarili. Erase na po natin ito. Then route, get, dito putang natin yung, lagay natin yung user dashboard dito na mag-iiba. So dito meron po tayo na component dito sa app, Livewire, then user dashboard. So ito po yung ating i-call dito. So sabi
doon is user, malaki yung new. Remember po, yung pangalan po dito dapat, kung anong nakapangalan dito is ganun din yung case sensitive niya. Magsabi ka po ng case sensitive. If naka capitalize, then dapat naka-capitalize rin yung ilagay natin. If naka lower, then dapat naka lower rin. So ito, so nakita niya na automatically. Pag click ko nun, makikita natin is naka import na siya dito sa taas or naka-use na siya. So always remember, ito po yung way na pag-use. Class, then lagyan natin ng name. Remember po yung name natin na nilagay natin sa ating middleware. So user dashboard, and then close na po natin. So kung ating tingnan dito, welcome to user. Now yung ating view na dashboard ay gumagana na, no? Ganun din sa ating, copy na po natin ito, lagay na po natin sa ating admin. Then instead of user ito, so tingnan natin admin, mayroon pa tayong admin. So lagay na po tayo ng admin. So automatically naka-import na dito sa taas. So kung hindi rin naka-import dahil wala kayong extension, dapat ilagay nyo dito manually sa taas. Tsaka admin. Now tingnan natin user. Punta po ako sa admin. So wala pong laman yung admin natin. Tingnan natin yung admin. Punta po ako sa admin. Ito, admin. Tsaka lagyan natin ng, sabi dito, welcome to admin dashboard. So kung makipansin natin, sabi niya welcome to admin dashboard. Log out po ako para makita natin. Then admin, then admin 1101. No, ito. So kung kikita natin, nakasabi dito na dashboard, then welcome to user dashboard. Kasi yung, kung tingnan natin yung ating database, so punta ba ako sa MySQL po, then tingnan natin yung tutorial, then user, then makikita natin naka-user dito. So user po ang role. Once i-change natin ng admin, then log out po natin ito, then mag-login ulit tayo, admin. Then sabi niya welcome to admin. So it means po na separate na po natin yung view ni admin at saka ni user. So now na-achieve na po natin yung role based access. So now kailangan po natin na dynamic dapat. So yung ating ginagawa is doon po tayo sa database mismo nag-change ng role. Pero kailangan po natin na yung admin mismo pwede niyang ma-change yung role ng bawat user. So para gawin po natin, ito po, mayroon po tayong admin dito. Yung admin po naka-login. Now dapat i-display natin lahat ng user dito sa admin dashboard. So para gagawin natin yan, maghanap po ako ng table kasi para madali.
table tailwind design. So maghahanap po tayo dito, marami dito sa online. So ito siguro mas maganda ito. Tingnan po natin ito siya. Ayan, sobrang ganda, diba? Sobrang ganda. Creative team. Okay, so kung makikita natin, mayroon po siyang ganito po yung kanyang format, no? Ang ganda naman itong format nito. Show code na lang po, then copy. So punta po tayo sa ating project. Dito sa admin, copy lang po natin ito yung code. So ayan, so pupunta tayo ulit sa ating project. So makikita natin dito na ito na yung table, no? Sobrang ganda. Then gusto kong gawin na maliit lang po yung table na to. Okay, gawin po natin yan. Punta tayo dito sa ating class po natin. Then the max width of 7XL lang po. What? So 7XL, then lagyan natin ng MX photo. So ayan, diba? Nandiyan na po siya sa gitna. Then lagyan na po natin ng MY4 para mas maganda. Ayan, welcome to admin dashboard. Din yung mga list ng students ng user. Dito po lagay po ako ng tab 4, then para mag-separate yung welcome to. Ayan, okay na po to. Then dito hindi pa ito yung actual na user, diba? This is just a design. So in order to make this actual from database, yung mga naka-display dito, gagawin na po natin yung sinasabi na logic ng program. So sa logic po, dito po tayo punta sa ating controller. So sa library na to, then lagay po natin dito user all. Pwede po to, pwede syempre user equals to, then yung user natin kailangan naka ara siya, nandiyan siya. Ayan, pwede po tayong gamit nito like this, users, then yung variable na user. Ayan, okay na. Then dito sa ating blade, sa kanyang view file, dahil yung ginawa ko ay dito sa render, kinuha ko yung lahat na user, nilagay ko sa user variable, then aking pinapas yung data papunta sa view. So yung view natin is ito, ang dashboard. Para makuha natin dito, para ma-display natin lahat ng user, punta po tayo dito sa TR. Dito na po dapat ilagay natin yung for each. So pwede tayong lagay dito ng for each. Maraming TR to, dapat isa lang po yung itira natin. Connect natin natin yung TR. So wala na po yung TR na iba. Pataas lang po natin. Magpataas po is control, then alt,
then arrow up. Yan na po. So kung ating mapansin, yung nilagay ko dito ay user. So ito po ang ating key, no? Ito po yung key natin para ma-access natin yung user dito. So dapat users, no? As user, then pwede na natin malagay yung pangalan. Sample, ito po yung syntax. User, then name. So itong name po ay nandyan po sa ating database. Kung makita nyo, user, ito po yung user, then name, email, role, email verified at password. Yan po. So pwede natin ma-access po to habang nakuha natin yung ano. Siguro alam nyo naman po ito, no? Saka basic knowledge na po ito, paano mag for each loop at paano mag query sa database, saka paano mag display. Itong way na to ay kasi yung ating finifetch, no, yung finifetch ni Laravel sa kanyang query ay naka-object na. So ito po yung syntax, no? It's like dash, then greater than, like an arrow. So tingnan natin dito sa ating result. Kung makikita natin, yung full name niya ay admin. Saka tingnan natin yung kanyang email. So hindi lang ako naghuhula-hula dito. Parang hinuhulaan ko lang kung anong ilagay ko dito, email, name. No, it's from your database. So kung makita natin yung database natin, lahat po ng column na ito, column name, ay pwede po natin ito ma-display doon. So kasi may column name siya na email. Kung walang email dito, hindi po tayo pwede maglagay ng email dito kasi wala siya doon sa ating column, no, sa ating database. Dapat nandito po siya sa database. Okay, basic knowledge na po yan. So kung ating tingnan, yan na po yung email. So dahil wala po akong phone, change na po natin ito sa rule para makita natin kung ano yung rule na nakalagay. Delete na po natin yung status. Delete natin yung status. Hindi po kailangan yan. Saka dito, instead of this, change na po natin siya sa rule. Ayan. So kung makikita natin, yung user na to may role siya na admin, tsaka so meron siyang active. Delete na po natin ito. Yung isa, bakit na delete ko naman lahat? So pang annoying naman ito. So mayroon pa siyang active. So dapat instead of created at action, ayan, di ba? Action, then dito sa ano, change po natin ng yung action. Kunin na po natin yung isa dito, yung active na to. Ayan, makikita natin hindi naman natin kailangan itong pagination. Kunin lang po natin itong pagination kasi ayan, di ba? Sobrang ganda na. So sa action natin may view details tayo. Instead of view details, change lang po natin ito sa assign rule. Ayan, di ba? Sobrang ganda. So siguro
Now, kung makikita natin, meron na po tayong button. So, yung role niya is admin, user. So, ito na po. So, yung ating next na gagawin is, pag mag-assign tayo ng role, dapat may magpa-pop up dito na modal. No? Pwede tayo makaselect ng kahit anong role, no, na gusto natin. So, example, dito na maglalagay tayo ng logic naman dito. So, sa live po, kung gusto niyo pong matuto ng live punta po tayo sa live na page or documentation. Search po natin yung live. Dito po tayo sa livewire. Ayan, livewire.laravel.com. Punta po tayo sa mga documentation. Sa documentation po na ito, marami po dito yung mga ating matutunan. Dito po sa HTML directive, meron po tayong mga action dito. Ito pong lahat na action, no? Hindi po tayo maglagay ng mga ano doon, mga kahit ano na wala dito sa documentation ng Livewire. So, ito, wire click, wire submit, dapat ito yung ating ilalagay doon. So, para matuto, kindly read lang po ito yung mga documentation na to. So, dito, lagay pa ako ng wire click kasi wire click ang nalagay doon. Ang purpose ni wire click, once i-click nyo po yung button, ano pong mangyayari? So, i-call nyo po yung function sa ating controller dito sa admin controller kasi sa admin blade tayo. So, pag click mo dito, dahil naka-wire click, automatically i-bind dyan dito yung action sa ating livewire controller. So, example, maglagay tayo dito ng assign. Paglagay natin ng assign, itong assign na to, ito po yung dapat pangalan ng ating function sa ating controller. So, once wala pong function na nilagay doon, example, pag click ko, so mag-i-error yan dahil sabi niya public method assign not found in the component. So, hindi po nakikita dito. Dapat lagay po natin dito. So, para makikita niya, punta po sa public function, then assign. Klaro na po, di ba? So, once nandun na po yung assign, pwede po natin ma-check. So, mag-check po sa Laravel is dapat naka-dt, die or dump. So, test. Lagyan po natin ng test. So, close na po natin. Pag-click natin yan, automatically, nakikita po natin na yung ating button, yung function niya ay nag-click na po. Diba? So, gumagana po yung ating ginawa. It means, every time na i-click natin yung button, ito po na function niyang ang kanyang i-call. So, now, this is the time to shine. This is your time to think kung paano po ninyo ma-achieve yung functionality ng project. So, yung ating gagawin, di ba? Gusto natin na pag-click natin ito, mayroong mag-pop up na modal na may nakasaad doon na pwede mo siyang gawing admin, pwede mo siyang gawing user. Doon po nakasaad yung mga role. May mga selection ng role doon. So, in order to do that, dapat meron po tayo dito na public. Mag-initialize po tayo dito ng mga variable. Public assign modal equals to false. Ayan, false. So, meron po tayo na variable na assign modal equals to false. Now, once na
pag-click natin, gusto natin mag-assign ng modals, kailangan i-true natin yung assign modals na variable. This assign modal equals to true. Now, ito na yung logic natin. Paano natin pagganahin doon sa ating blade or sa view natin? Punta po tayo sa view. So, dito, maglalagay lang po ako dito ng mga includes, no? Gawa tayo ng folder. Gawa tayo ng includes. Then, sa includes na yan, dito na tayo gagawa ng file. So, pwede ako gagawa ng file dito na assign modal .blade.php. Ayan. So, mayroon na po tayo na assign modal.blade.php. So, para pagganahin po yung modal natin, mayroon po tayong modal dito sa Jetstream, no? Sa components. I-use natin yan. So, use natin yan kasi sayang pag hindi natin ginamit yung built-in na modal ni Jetstream. So, mayroon tayong modal dito. So, this is reusable components. So, this is reusable components na blade components. So, mayroon po tayong dialog modal tsaka modal. So, in order to use this, una, gagawin natin yung dialog modal, no? Ito lang po. Dialog. Una, once mag-call tayo sa components, always start with x dash dialog modal. So, nandyan po siya. X dash dialog modal. So, ito na po siya. So, sa dialog modal na yan, kailangan po natin yung xlat. So, dito na maglalagay ng xlat. Sundin nyo lang po. Wala pong problema. No? Xlat na may title po na kung ating tingnan, meron po dito na dito sa dialog. Meron po tayong title, content, at saka footer. So, in order to put that, dapat meron po tayong xlat na tatlo. Tatlo na xlat. Sundin lang po ninyo. Dapat may name po tayo na tingnan natin. Title, content, at saka footer. So, kung gusto nyo matuto dito sa component, no? Paano pong gamitin, subaybayan na po ninyo yung aking ginagawa. So, title, dito yung content, dito po yung footer, at saka dito sa itaas meron po siyang naka-props na max width, no, ID at max width attributes. Kung makikita natin, so dapat meron po tayo na max width dito. Ano po yung max width ang gusto natin? Sample XL. Yan po. Then yung ID, ito na po, mapasok si wire model .live. Then lagay po natin yung assign modal. So, kung makita natin dito, meron po tayong assign modal na pwede na natin ma-use sa ating view dito sa admin. So, pwede ko po siya i-include dito. Include
Then lagay natin yung livewire, include assign modal. Ito na po siya. So now once si content sabi niya variable content undefined. So mayroon pong mali sa ating ginawa. Punta tayo sa assign modal, then content undefined. Ayan, kasi may space lang pala. So pag click natin, kita nyo mayroon po dito naka-pop up na modal. So sa title, lagay natin selecting rule. Pag click natin, so selecting rule, diba? Meron na. So sa content, pwede ba tayo nakalagay dito ng select. Ito po ay mga ano lang, mga HTML tag. Select, then lagay po tayo ng wire model equals to rule. Okay, then dito lagay po natin yung admin. So, pwede po siya makalagay ng admin. Saka lagay po natin yung admin dito. Saka dito rin user and user. Then maglagay na po tayo ng dito sa choose rule, diba? Ganun lang kasimple. Pag click natin dito, diba meron na choose rule, admin and user. Then kailangan natin ng button, no? Kailangan natin ng button. Sa button meron po na built-in X button or secondary, diba? Meron na siya automatically. Pag click natin to, tingnan natin meron na dito. Okay, now lagay po natin ng save at saka instead of secondary, gawin natin danger, diba? Ganun na kasimple, danger. Then lagay po natin na cancel. Ganun lang kasimple, diba? Tingnan natin, tingnan nyo naman, sobrang ganda, sobrang ganda, diba? So dito pwede tayo maka change doon sa dialog modal. Punta pa tayo dito, dialog modal. So component, again resources, components, then find the dialog modal. Ito po. So dito pwede po akong makalagay dito ng gap x equals to 2. So ang purpose po ng gap na yon is maglagay siya ng gap between dito. Pwede po tayo makaselect ng rule. Then pag save, ano po ating ilagay, diba? Ito na po pupunta yung ating logic. So dito wire click equals to toggle na lang natin. Try natin kung gumana. Ayan. So ito lang po yung code. Sa save,
wire click lang po natin ulit, saka lagay po tayo dito ng saving. Okay, saving na natin. Now pag click natin, choose natin yung rule, admin, save. Hindi pa yan kagana, kailangan po natin ng dito sa app Livewire admin. So lagay po tayo dito ng public role, then lagay po tayo dito ng public function saving. Now dito na mag-update dapat yung ating logic, no? Update po yung rule sa database mismo. So in order to do that, kailangan po natin na kunin yung example dito. Kunin po natin yung ID ni admin. So yung ID na click natin dapat na pass dito. So para ma-pass po natin yan, punta tayo sa admin. Pag click na natin ng assign, kailangan pass natin yung ID, user ID. Yan. Punta natin sa admin ulit. Sa assign, dapat mayroon pa tayong ID dito. Then, dito sa itaas, lagay pa tayo ng public. Then, ID. Assign na po natin yung this ID equals to ID. Yan po. Then dito, gamitin natin yung ID na yan. Punta po dito. Find po natin yung user na user equals user find po natin yung my this ID. Okay, then after that, i-update natin yung user update. Sa update na yan, lagay natin yung rule, update natin yung rule. Then sa rule is this rule. Yan po. So tapos na natin, diba? So tingnan natin, assign ko siya as user. Hindi po gumana. Bakit hindi siya gumana? Again, try ko dito. Dito ko lang po yung ID. Siguro hindi niya na-pass yung ID. Nandyan naman yung ID. Dito sa find user update, save. Tingnan natin. Baka yun lang yung kulang. Hindi pa rin nag-change. User update role. Try natin dito. DD ko lang po yung user. Sige.
Ayan, di ba? Makikita natin dito, mayroon siyang rule. So it means na gumagana siya. Pero hindi lang siya nag-update. Siguro may mali sa aking code. Tingnan natin. User. Change ko sa admin. User. Diba? Dapat nakaano na to eh. User update. Rule equals to this rule. Ganun lang kasimple. Then user save. Tingnan natin ulit. Ayan, hindi pa rin. So ang ating gagawin dito, instead of this, gawin po natin ng rule equals to this rule, then save. Try pa natin yung result. Check. Uy, ayun na. Makikita niya nag-change na sa user. Change ko ulit sa admin. Ayun. Makikita natin nag-change siya sa admin. Now, gusto ko pong i-close yung modal after change. This assign modal equals false. Now, pag change mo natin, change sa user, save, close na yung modal, change sa admin, save, close na rin yung modal. Now, gusto natin gandahan, di ba? Pagandahin yung ating select. Lagyan natin ng class with full, then rounded. Hindi. Tingnan natin. Di ba? Ganda na siya. Diba? Sobrang ganda. PY of 4. Sobrang laki. MY na lang po para mas maganda. So admin check. Okay. Admin user check. Now, lagyan natin ng notification. So after that, dapat may notification na nakasabi na successful yung ating ginawa. So dito, lagay po natin ng list banner. Built-in na po to. Rule change successfully. Now, in order na mag function po to, dapat nakalagay po dito yung use Laravel Jetstream interact with banner, then use din natin dito use interact with banner. Yan lang po. Then dito pag click po natin user, yes, rule change successfully.
admin, role change successfully. So napagana na po natin yung ating dynamic rule assign, no? Now gagawa po tayo ng another account. Example, user min1101. Ay, dapat naka-register pala. User so ito direct na siya sa user dashboard. Pero pag inassign ko yan na admin, punta tayo sa admin, pag inassign ko yan na admin, di ba user siya, assign ko siya na admin. Pag na-notice nyo, dalawa na dito yung naka-display dahil dalawa na yung account na naka-register. So punta pa tayo ulit, lagyan po natin yung user. Now punta na yan sa admin kasi admin na yung kanyang assign rule. Pag in-assign ko siya ulit, gawin ko lang na user, na pag log out ko, punta ako ulit doon. Ayan, diba? User na yan. So for this video po, gagawin naman natin na dapat hindi po ma-access once naka-user siya, hindi po ma-access yung admin kasi ma-access pa rin. So in order to do that, gagawa po tayo ng another middleware. Dito sa middleware, gagawa po tayo PHP artisan make middleware, then rule checker. Dito sa rule checker, register lang po natin sa Bootstrap. Dito add lang po tayo dito, close lang po natin, add lang po tayo dito ng another file. Gawan po natin ng rule, then rule checker. Yan na po. Then sa rule checker natin, dito sa HTTP middleware rule checker, dito na po yung logic, no? Punta na po tayo sa logic natin. So dito po sa ating rule checker, add lang po tayo dito ng rule, check natin yung rule, then tingnan natin yung auth user, diba? Auth user, lagay na yung use eliminate support /forget /auth. Check natin dito yung user ulit, equals to auth rule ulit, then if user equals to rule, then abort
tingnan ko lang po yung last ko na project kasi ginagamit ko na po to yung aking aking project na to. So dito is permission naman. So close na natin. So tingnan na po natin yung project ulit. If user not equal to user, then unauthorized. So paano po gamitin to? So punta po tayo sa ating web, to routes web.php, no? So dito ilagay na po natin yung middleware dito. Middleware, yung pangalan natin middleware rule, saka admin. Yan lang po, diba? Sobrang dali. Then dito ulit sa kabila, middleware rule user. Yan lang po. So pag tinignan natin, so unauthorized, hindi po siya authorized, diba? So pag user, okay, pero pag admin, hindi, unauthorized siya kasi hindi po siya naka-authorize doon sa ating yung maka-access lang dito sa admin dashboard. Dapat mayroon siyang rule na admin. So ito po yung ating ginawang middleware rule checker. So yan lang po. Purpose niya po niyan is once ang rule niya ay hindi, yung user rule hindi equals or hindi siya equal sa rule na to, naka-authorize siya, unauthorized siya. Pag equals is authorized naman. Ayan. So now na lagay na natin to na hindi niya ma-access if naka-user siya or hindi niya ma-access yung admin. Now sa pagpatuloy, lagay na po tayo ng user dashboard. Punta na po ako dito, tingin-tingin sa creative themes, then search na po tayo ng dashboard. Searching for dashboard. Ano po yung gusto nating ilagay doon sa dashboard? Yan po yung ating gagawin. Nag-search na po siya sa dashboard. So ulit dito, hanap tayo dito ng magandang dashboard, lagay natin doon. So I think ito ganda siya, pero hindi ko siya tailwind. Gusto ko yung tailwind, yung free naman, sobrang mahal naman, walang free. Punta tayo sa iba. Maghanap lang tayo ng magandang dashboard dito. Meron po dito magandang dashboard, pero kailangan natin magtiyaga.
So, hanap mo tayo. I think ito, maganda to. Magandaan ako dito. So, try na natin. Copy yung code. Copy lang natin. Punta tayo dito sa user na dashboard natin. Ito. Lagay lang natin dito. Tingnan natin. So, ayan. Di ba? Sobrang ganda. Diba? Sobrang ganda. Try lang natin na sticky yung built-in na yung ito, yung navigation bar na built-in. Gusto natin sticky yan. Punta tayo sa navigation bar. Then dito lagyan natin na sticky tap 0. Tingnan natin. Ayan. Diba naka-sticky siya. Tapos itong user dashboard dito. Lagyan natin dito ng Z50. Ayan. Diba? Sobrang ganda. Pwede natin kunin tong dito. Kunin natin yung navigation bar niya. Ito. Ayan. Diba? May sarili na tayong dashboard. Problem naman ito is dapat yung kanyang yung sa navigation natin. Sana ba yun? Wait lang. Parang overwhelmed dito sa user. Saan ka naman tayo makikita? Ito sa navigation. Wala namang dashboard dito eh. Pero saan lang yun eh. Siguro dito sa ilalim. Hindi. Kasi pag kinuha ko ito, tingnan natin. Diba wala naman? Okay. Ito kasi yung inaalala ko eh. Yung white dito. Saan ko yan makikita yung white? Yung aside. Siguro ito. Ayan. Nakuha na. So dito, lagay na po tayo dito ng class BGO gray. Wala po yung effect. Ayan, diba? Sobrang ganda. Tapos kunin natin yung top.
Ayan. Yan lang po for today's video. So sa susunod ay maglalagay tayo ng mga functionality dito sa user at saka admin na yung ating gagawin po is siguro gagawa po tayo ng student management system, yung maliit lang po para mapakita natin yung flow kung paano po maggawa. Next natin na project is magawa na tayo ng separate dashboard, mag-design at saka maglagay ng CRUD. So sa CRUD na po tayo. God bless and thank you sa pag view ng aking mga video.